Magandang umaga uli po. Ito si Malutikia ng Maltik. Alam nyo, ang pag-uusapan natin tungkol sa national artist, no? Namatay ang ating paboritong si Nora Aunor, pero paano ba siya naging national artist? Yan bang pagbibigay ng national artist sa isang natatanging tao, Pilipino, ay parangal para sa sining o politika? Ha? Bakit ko nasabi yan? Kasi po, kung titingnan natin ang pagbibigay ng recognition kay Nora Aunor, ilang beses po yan na-delay. Para rin po yan dun kay Larry Alcala, no? National artist rin po natin yan. Ilang beses pong inattempt pero na-delay. Yung kay Larry Alcala nga, posthumous nangyari. Punta muna tayo kay Nora Aunor, no? Si Nora Aunor naging national artist para sa sining, no? Pero ito po ay naibigay lamang noong 2022 ng panahon ni Presidente Duterte, no? Bakit po? Parang 3 beses siyang na-nominate dyan. 2009, 2014 at 2018, no? At matindi ang endorsement ng Cultural Center of the Philippines at ng National Commission for Culture and the Art. Pero kung titingnan nyo, pag napili na ho ng Pangulo, ay parating na itatabi. Ang masakit po nung nangyari sa kanya noong 2014, noong panahon ni Presidente Aquino, dahil may ugong-ugong ba na siya ay na-involve sa isang drug-related incident sa United States. Hindi po siya convicted, nabalita lamang po na ganoon. Enough na pong ground para maalis siya dyan sa natatanging National Artist Award, no? Tapos po, noong 2022, doon lang po naibigay talaga sa kanya ang National Artist for Film and Broadcast. Dalawa po ang kasama niya dyan sa Film and Broadcast. Isa po si Manuel Pabustan Urbano, posthumous na bigay ng 2009, at saka po si Eric Otaysa de Guia, 2018. Noong po 2022, ang mga kasamahan niya ay si Tony Mabesa ng Theater, Ricardo Lee ng Film and Broadcast, si Marilu Diaz Abaya, Film and Broadcast, si Ricky Lee ng Literature, si Salvador Badong Bernal, Theater Design, Heminio Abad, Literature, Agnes Locsin, Dance, at si Fides Cuyugan Asensio, Music, no? Paano ka ba napipili dyan, no? Unang-una, kailangan po Pilipino at for the last 10 years bago ng nomination. Pangalawa po, nakatulong sa pagtatatag ng Filipino sense of nationhood. Ay, ano naman po yung si Ate Guy, no? Marami po siyang films na bukod tangi na nag-establish ng sense of nationhood, no? Nararapat rin pong pioneering ang mode of creative expression or style. Kailangan po may significant body of work. Naku, kung titingnan nyo ho ang mga pelikula ni Miss Nora Aunor, talagang ang gaganda po at yan ay panlaban natin sa ibang bansa, no? Consistently displayed excellence. Sa mata lamang po ni Nora Aunor, talagang nabibihag na ang mga manunood, no? At nag-e-enjoy ng broad acceptance through prestigious national and international recognition. So, kailangan medyo naugatan ka na, kailangan medyo talagang yung body of work mo ay napakagaling. Pag ikaw ay bigyan ng Order of National Artist, yan po ang highest recognition na binibigay ng gobyerno sa individual na nakakontribute sa sining at kultura. Administered jointly ng CCP at ng NCCA at conferred ng Presidente ng Pilipinas. Ano naman ang nakukuha kung ikaw ay national artist? Aba, meron po Grand Collar of the Order of National Artists, yung po yung malaki. Kung nakita nyo yung final paying respect to National Artist Nora Aunor, nakita po nyo ibinigay sa mga anak. Meron pong lifetime emolument and material physical benefits. Depende po yan. May cash kung buhay pa. Kung ikaw naman posthumous, may cash rin binibigay doon sa mga heirs, no?
Habang buhay ka, may monthly life pension, medical and hospital benefits, may life insurance coverage for awardees who are still insurable, merong allowed ka ng state funeral sa libingan ng mga bayani, at saka meron po pong place of honor sa mga state functions and cultural events. So, meron rin pong magaganda rin po yung benepisyo. Siguro dapat i-revisa ito ng Kongreso para lang ma-update, no? Para talagang consistent na nasa alala ng mga taong bayan kung bakit naging national artist at bukod tangi sa mga tinatawag nating bukod tanging Pilipino, no? Yung pagno-nominate ay recognition of merit, pero ang proklamasyon ay ang presidente lamang ang nakakagawa at may official ceremony po yun. Pupunta sa Kongreso, ibibigay yung tinatawag na Grand Collar of the Order of National Artists, no? Malaki po ang naging role ng mga pangulo diyan kasi kuminsan pag hindi nila nagugustuhan, itinatabi, no? Yung kay Larry Alcala, ito po yung napakagaling na visual artist, no? Ilang beses rin po pabalik-balik hanggang namatay na. Bakit? Ang sabi, kartonista lang yan, walang alam. Naku, maliho kayo. Yung henerasyon ko, alam na alam ho namin yan. Bakit to? Abay na, kung kayo'y katulad ko sa henerasyon, hinahanap po namin si Larry Alcala tuwing linggo dun sa Slice of Life. Na yung mukha niya, hahanapin mo dun sa kaguluhan na drawing niya. At kuminsan, halos kalahati na ng araw ng linggo, hindi mo pa nakikita. Siya rin ang author ng Asyong Aksaya. Hindi nyo kilala si Asyong Aksaya, pero maganda ho yung librong yon. Si Mang Ambo, at saka si Kalabog and Bosyo. Hindi nyo na yun alam pero kung makikita nyo ho, i-google ho nyo si Larry Alcala, napakahusay. Hindi ho yun kartonista. Dati pa yang din ng fine art sa UP. So, pero sinabi nila, hindi pwede yan kasi kartonista lang yan As if naman ho, hindi nagsasabi ng buhay ng isang Pilipino. Maganda pong tingnan ninyo yan. Ngayon po, recently, si Senator Padilla nag-file po ng bill, ng resolution, Senate Resolution 1364, para ideklara posthumously si Freddy Aguilar. Kamamatay lang po yan. Abay, kung yan po debate pa, tingnan na lang natin yung body of work, no? Ang dami hong naisulat ni Freddy Aguilar. Ang number one po, yung anak. Bakit? Bakit mo masasabi malo yung anak number one? Abay, ngayon lang ho ako nakakita ng kantang sinulat ng Pilipino sa Tagalog na nasalin sa 51 languages. Imagine nyo yan? Pag kinanta ang anak, him pala ang ho. Ginaganyan pala tinutugtog pa lang yung introduction, alam na ng buong mundo. Oh, that is anak. Kaya kung body of works lang po, marami pong mga kanta. Original pa yan, original OPM. Siya po ang isa sa mga pundasyon ng OPM. So, sayang po kung binibigay natin posthumously, mas maganda na sana na-update, na nariribisa ng CCP at NCCA kung paano yung proseso ng pagiging national artist. Kasi aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, di ba? Yun nga yung kasabihan natin. So, mas magandang habang buhay, mabigyan natin ng tamang saludo ang talagang natatanging Pilipino na naka-contribute ho sa ating kultura at sining. Simpleng bagay lang po yan, no? Pero malaki po pagdating sa ating kultura at sining. Ito po si Maluti Kia ng Maltik. Like, follow, and share. Maraming salamat po.